Ang South Korea mga kapatid ang isa sa mga bansang mayroong napakalakas na puwersang militar, hindi lang dahil sa bilang ng kanilang aktibong mga sundalo, kundi pati na rin sa kanilang pagkakaroon ng modernong mga armas at advanced na mga combat vehicle. Bilang isang bansa na mayroong umuunlad na puwersang militar, hindi lang basta bumibili ang South Korea ng mga pangdepensa, kundi talagang nagpursige rin ang kanilang gobyerno na bumuo ng sariling mga sandata, kung saan isa sa ipinagmamalaki nito ay ang kanilang sariling gawa na battle tank, ang K2 Black Panther. Ang battle tank na ito ang pinaka-advanced na tangke sa buong mundo. Walang sinabi rito ang mga bagong tangke ng China at Russia. Mayroon itong proteksyon na katulad sa third generation main battle tank ng Amerika na M1A2 Abram. Mas magaan rin ito at sinasabing mas superior. Ngunit pagdating sa presyo, ang K2 Black Panther din ang pinakamahal sa buong mundo dahil sa presyo nitong umaabot ng hanggang sa $8 million o katumbas ng 440 million pesos. Pag-uusapan natin mga kapatid ang bagong main battle tank na ito ng South Korea at malalaman din natin mamaya kung sulit ba talaga ang $8 milyong na presyo nito. Pero bago tayo magpatuloy, madalas pong hindi nakakarating sa ating mga viewer ang bawat video na ating ina-upload. Kaya naman sa mga dati ng subscribers at nais mag-subscribe, mangyaring papindot na lamang po ng all sa ating subscribe button nang sa gayon ay updated at lagi kayong manonotify sa bawat video na ating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Noong 2014, nagkaroon ng $820 million na deal ang gobyerno ng South Korea at ang South Korean company na Hyundai Rotem upang bumuo ng nasa 100 next generation main battle tank na tinawag nilang K2 Black Panther. Noon pang 2009 sa isang defense exhibition sa Seoul Airport, unang naipakilala sa publiko ang tangke kung saan nilayon itong ipalit sa tumatanda ng main battle tank ng South Korean Army na M48 Patton na noon pang 1951 unang ginamit. Dahan-dahan ang tinatanggal sa serbisyo ng South Korean Army ang kanilang main battle tank na M48 Patton dahil sa sobrang luma na ng mga ito at maging sa Amerika malaking bilang na ng ganitong mga tangke ang kanilang na-phase out. Ang K2 Black Panther ay mayroong 2.4 meters na taas, ang kanyang haba ay umaabot ng 10.7 meters, 3.6 meters naman ang kanyang lapad at mayroong 55,000 kilos na bigat, katumbas ito ng 10 malalaking African elephant. Ang tangke na ito kapatid ay isang next generation main battle tank. Ibig sabihin mayroon na itong modernong disenyo, makabagong mga armas at bagong teknolohiya na ginagamit. Pagdating naman sa kanyang pangunahing armamento, ang K2 Black Panther ay nagtataglay ng isang 120mm smooth bore gun na mayroong automatic loader, kung saan kaya nitong mag-load kahit tumatakbo sa mga mahihirap na terrain. Nagagawa ring magpaputok ng baril ng hanggang sa 10 rounds kada minuto at mayroong 40 rounds na total supply. Mayroon itong 16 rounds na nakalagay sa autoloader samantalang 24 rounds naman ang nakalagay sa loob ng hull. Ang K2 Black Panther ay mayroon ding kakaibang capability kung saan gumagamit ito ng kakaibang ammunition na kung tawagin ay Korean Smart Top Attack Munition o yung tinatawag ding KSTEM. Ang KSTEM ay isang smart munition na tanging ang K2 Black Panther lamang ang gumagamit sa lahat ng main battle tank sa buong mundo dahil ang munition na ito ay espesyal na ginawa para lamang sa K2 Black Panther. Karamihan kapatid sa mga luma o maging sa mga modernong tangke ay nakadesenyo lamang para sa tank-to-tank combat. Wala silang kakayahan na durugin ng isang target na heavily armored lalo na kung nasa malayo ito. Malimit ding nakatutok lamang ang kanilang armas at turret ng pinupuntiryang tangke kung saan sa parting ito ang mayroong mas manipis na armor. Ngunit ang mga problemang kagaya nito ay binigyan ng solusyon ng KSTEM. Halimbawa, kapag ang KSTEM ang iniload sa 120mm smooth bore gun ng K2 Black Panther, dahil isa itong smart munition, hindi mo na kailangang asintahin ang iyong target. Maliban kasi sa mayroong lock-on mode capability ang system ng tangke. Ang KSTEM ay mayroon ding sariling navigation, target acquisition radar, infrared sensor and targeting system na nagbibigay dito ng fire and forget ability. Ibig sabihin matapos mailak ng KSTEM ang target, kusa niya na itong hahabulin at tatamaan. Maliban dyan, maaari ding gamitin sa 120mm na baril ng tangke ang high explosive anti-tank multi-purpose chemical energy rounds. Katulad ito sa isang American M83-0A1 high explosive anti-tank rounds na ginagamit laban sa mga unarmored vehicle, lightly armored vehicle na nasa ground at sa mga low-flying helicopter. Armado rin ang K2 Black Panther ng isang 7.62mm Kaohsiung machine gun, isang 12.7mm K6 heavy machine gun at yung tinatawag na visual and infrared screening smoke grenade launcher na nakamount sa gilid ng harapang bahagi ng turret. Isa sa mga dahilan kung bakit napakamahal ng K2 Black Panther ay ang tinataglay nitong armor. Hindi sinapubliko kung anong klaseng mga material ang nakapaloob dito.
Ngunit ang sigurado mayroon itong resistant laban sa mga high explosive anti-tank ng kalaban. Ang front armor naman ito ay may kakayahang makipagtagisan laban sa ibang mga tangke na mayroon ding katulad na 120mm armament. Sa itaas naman ng layer ng armor nito, mayroon din itong active defense system na tinatawag namang ERA blocks o Explosive Reactive Armor bilang proteksyon laban sa mga chemical energy warhead. Ang tinatawag na ERA o Explosive Reactive Armor, ito yung explosive upang pasabog na tinataglay ng K2 Black Panther upang magkaroon ito ng counter-explosion mula sa paparating na mga warhead. Halimbawa, kapag inasinta ng kalaban ng K2 Black Panther gamit ang isang anti-tank weapon upang wasakin ang armor nito o di naman kaya ipinsalain ang mga crew na nasa loob, gamit ang tinatawag na Explosive Reactive Armor, magkakaroon ng counter-explosion ng tangke para pigilin ang direktang impact ng warhead na tatama. Taglay din ng K2 Black Panther ang isang radar jammer, laser warning receivers at millimeter band radar system na nakamount sa itaas ng turret kung saan ginagamit ito bilang missile approach warning system. Dahil naman sa radar warning receiver ng tangke, nabibigyan ng maagang babala ang mga crew upang magpakawala ng tinatawag na visual and infrared screening smoke grenades. Ito naman yung pinapasabog nila upang makapaglikha ng usok na siya namang haharang sa optical, infrared at radar signature ng kalaban. Pinapagana naman ang tangke ng MTU-MB 833 KA501 diesel engine kung saan kaya nitong patakbuhin ang tangke sa maximum speed na 70 km per hour. Katumbas ito ng isang tipikal na kotse na tumatakbo ng mabilis sa isang highway. Kapag nasa mahihirap naman na terrain, kaya naman itong tumakbo sa bilis na 48 km per hour. Katulad naman ito sa isang kotseng tumatakbo sa isang bising syudad. Hindi rin pinoproblema ng tangke ang isang 60-degree slope at vertical na mga obstacle na mayroong 1.3 meter na taas. Nagagawa rin itong lumusong sa mga ilog na mayroong 4.2 meters na lalim dahil fitted ito ng tinatawag na deep wading kit. 3 mga crew ang kinakailangan sa isang K2 Black Panther. Nabubuo sila sa pamamagitan ng isang driver, commander at gunner. Sa ngayon, hindi lang ang South Korea ang gumagamit ng ganitong tangke dahil ine-export na rin nila ang mga ito. Katunayan, umorder na ng nasa 1,000 piraso ang Poland, samantalang ang Egypt at Norway ay nakikipagnegosasyon na rin upang makakuha ng ipinagmamalaking next generation main battle tank ng South Korea. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!